Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong abang lingkod, Kuya Perez. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At siyempre kasama pa rin natin mga kaibigan, ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham ating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay. At ang liham nating napili ay itago lamang natin sa pangalang Pabling. Pero basahin na natin ang liham ni Mang Pabling. Dear Kuya Perez, tuwing hapon kuya ay inaabangan ko rin po ang inyong programa sa radyo dahil may mga aral din akong natututunan sa buhay, sa inyong mga pinapagawa. Kaya po ako lumiham sa inyo kuya dahil gusto ko rin may satula sa radyo ang aking liham tungkol sa aming mag-asawa. At para malinaw sa inyo kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Perez. Sandali lang, nariyan na. Ikaw pala, Meli. May kailangan ka ba? Si Itay po, Inay? Nasa bukid pa. Bakit ba? Sigurado ba kayo, Inay, na nasa bukid si Itay? Bakit? Anong ibig mong sabihin, ha, Meli? Bantayan ninyo si Itay kasi may pinupurmahan yan, Inay. Ay, nako. Matanda na yung tatay mo. Ngayon pa ba niya gagawin yan? Malay nyo, pera lang ang gusto sa kanila. Ay, huwag siyang magkakamali dahil malilintikan siya sa akin. Kaya nga, pakiramdaman nyo lang ang mga kilos ni Itay. Pabayaan mo lang siya. Ako ang bahala. Alam nyo, Inay, bata pa yata yung pinupurmahan niya eh. Ay, imposible naman na gustuhin pa siya ng bata pa. Malay nyo. Ay, parang may napapansin ako sa tatay mo eh. Anong napapansin nyo, Inay? Parang, palaging naliligo ngayon at palaging may pabango. Yan na nga ang sinasabi ko sa inyo, Inay eh. Kaya bantayan ninyo si Itay. Hayaan mo. Mula ngayon, pakikiramdaman ko ang bawat kilos niya. Dapat lang, Inay. Mamaya niyan, mabuntis nila yung babae. Delikado yan. Kasi bata pa yung babae. Naghahanap talaga ng sakit ng ulo itong Pabling na ito ah. Kaya nga, Inay. Hanggat maaga pa, maagapan ninyo yan. Wala pa naman akong napapatunayan sa ngayon. Hihintayin pa ba ninyo na may mangyari, Inay? Pabayaan mo. Ako ang bahala kay tatay mo. Huwag niyong sabihin na ako ang nagsabi sa inyo, Inay, ha? Oo, huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin. Sige po, Inay. Magpapaalam na po ako. Baka hanapin na ako ng asawa ko. Sige, mabuti at sinabi mo sa akin na may pinupurmahan ng tatay mo para may batayan na ako. Kung naabutan mo lang ang kabataan ko, Jane, naku, baka magkakras ka sa akin. Kahit may edad na kayo, Mang Pabling, may tsura pa rin kayo, ano po? Talaga? Binibiro mo naman ako eh. Hindi ko po kayo binibiro, Mang Pabling. Talagang gwapo kayo. Ibublow sana kita, kaso malayo ang tindahan dito. Mang Pabling, may anak pa po ba kayong binata? Ay naku, may asawa na yung anak ko. Sayang, kahit yung anak nyo na lang sanang manligaw sa akin. Ako rin gusto kitang maging manugang sana. Kaya lang, wala na akong anak na binata eh.
Sayang Mang Pabling, no? Ako na lang kaya. Ha? Biro lang. Mabiro pala kayo, Mang Pabling. Dati na. Pabling! Anong ginagawa mo dyan? Pabling! Anong ginagawa mo doon, ha? Ang tanda-tanda mo na, lumalandi ka pa rin. Bitawan mo yung ema ko, aray, nako. Bakit ka nandoon sa bahay nila, ha? Ha? Anong ginagawa mo doon? Nakikipagkwentuhan lang naman ako Kanino? Sa anak niyang malandi? Wag mong sabihin yan. Baka may makarinig sa'yo. Totoo naman, Hindi ba malandi ang babaeng yon? Anong masama kung makipagkwentuhan ako sa mga kapitbahay? Hindi masama kung lalaki ang kakwentuhan mo. Hindi! Yung anak ni Imang, ha? Malandi yon! Nandun din si paring Dodong. Ito ang tatandaan mo, Pabling. Kapag nahuli kita, puputulin ko yung manoy mo! Biling naman. Sino bang may sabi sa'yo nandun ako sa bahay nila Inyang, ha? Hindi na kailangan kung sino ang nagsabi sa akin. Nako, gumagawa ka lang ng istorya. Nakakahiya ka. Hoy, Pabling, nakita ng dalawa kong mata na nag-uusap kayo ng babaeng malanding yon. Hindi totoo yan, Miling. Sinungaling ka, sinungaling ka, Pabling. Kahit kailan sinungaling ka. Kapag hindi ka tumino, puputulin ko yung manoy mo. Tingnan mo yan. Nag-away na naman sila, hindi tayo. Dahil sa'yo. Anong kasalanan ko dyan? Di ba nagsumbong ka kay inay kanina? Tungkol kay Itay? Ikaw Sinabi ko lang naman na bantayan niya si Itay. Yun lang. Kaya naman pala alam mo naman na si inay, kahit hindi totoo talagang hindi niya titigilan ng Itay. Tignan mo Ito yung naman ginawa kasi mo. si Itay Bakit laging nandun sa bahay nila Aling Inyang? Siyempre, daanan naman dun sa bahay nila. Minsan nakikipagkwentuhan lang naman yung tao doon. Ano bang sama doon kung magpagkwentuhan si Itay? Hindi mo talaga kilala si Itay. Nako. Mahilig yan. Nahuli na yan noon ni Inay. Kaya hindi mo naman masisisi si Inay. Meli. Lagi na lamang kaming nag-aaway ng asawa ko, kuya, dahil sa maling akala niya na ang pagkaalam niya, kuya, may babae ako. Pati ang anak ko, kuya, kinakampihan ang kanyang ina. Minsan, kuya, parang gusto ko lang tutuhanin ang binibintang sa akin. Makita lang niya, kuya, na may kausap ako, mali na kagad ang kanyang iniisip. Minsan, kuya, ay... Pare, may sasabihin ako sa'yo. Ewan ko lang maniniwala ka. Ano ba yun, pare? Alam mo, nakita ko yung biyanan mo na may kausap na babae. Ha? Tika, sinong babae naman yun? Kilala mo ba? Yung anak ni Aling Inyang, si Jane. Ha? Yun nga. Jane yata ang pangalan nun. Teka. Jane. Teka, kung ganon, abay, totoo pala yung sinasabi ng asawa ko na palaging nandun si Itay sa bayan ni Aling Inyang. Ewan ko kung sinong kursunado ni Mang Pabling.
Si Aling Nyamba o si Jen, anak niya. Teka, pare, parang imposible naman yata na gugustuhin naman niya biyanang ko. Dahil ang laki ng agot ng edad nila eh. Matanda lang yung bilang ko. Malay natin. Iba na ang mga kabataan ngayon eh. Basta may pera, pinapatulan na nila. Sa bagay, totoo yung sinasabi mo, pare. Teka, at sasabihin ko yan sa asawa ko. Magsabi ka nga sa akin ng totoo, Pableng. Ano na naman ba ang ginagagalit mo, ha? May nakakita na naman sa iyo doon sa bahay nila Inyang. Anong ginagawa mo doon, ha? Bakit ba masama ang loob mo sa akin pag dumadaan ako doon? Daanan naman talaga ng mga tao doon sa kanila. Oo, alam ko. Di makidaan ka lang, hindi yung nakikipagkwentuhan ka pa. Visit ka. Sinong kursunada mo sa kanilang dalawa, ha? Yung anak o yung ina? Miling. Malalaman ko lang na totoo ang hinala ko. Makikita mo, Pableng. Makikita mo talaga. Ay, Diyos ko naman. Lagi na lamang bang ganito ang pinag-aawayan natin? Ha, Miling? Oo! Dahil totoo! Yung Pableng, galing dito kahapon si Aling Miling ha. Inaway po nila ako. Ha? Inaway ka ni Miling ka mo? Opo, nahiya po ako dahil ang daming nakakita at pinagbibintangan nila ako na kabit niyo raw ako. Nako, pasensya ka na, Jin, ha? Dahil hindi ko mapagsabihan. Akala niya kasi may relasyon tayo. Alam nyo, magaan lang kasi ang loob ko sa inyo eh. Parang tatay na po ang turing ko sa inyo eh. Bakit po kaya ganoon? May ewan ko ba? Pati ako rin nga eh. Ang gandi ng loob ko sa'yo. Masama ang kutob ko. Hindi kaya nagpuhang ang nangyari sa amin ni Inyang noong kami mga kabataan pa. Baka anak ko si Jane. Mang Pabling? May sinasabi ho ba kayo? Ha? Wala, Jane. Pagsabihan nyo naman si Aling Miling. Dahil wala namang katotohanan ang binibintang nila sa akin eh. Nababae nyo raw ako. Oo, hayaan mo at pagsasabihan ko siya. Miling, sumusobra ka na. Nakakahiya ka. Bakit? Hindi ba totoo na kabit mo ang Jane na yon, ha? Hindi ba? Mahiya ka naman sa sarili mo, Miling. Ikaw ang mahiya sa sarili mo, Pableng! Huwag mo akong sigawan. Sinasabi ko lang naman ang totoo, ah. Dahil totoo na kabit mo ang Jane na yon, ha? Kabit mo. Aray, mapupulit ang tega ko. Yung tega ko, aray. Kung hindi mo kabit ang babaeng yon, ano mo siya? Sabihin mo nga sa akin, ha? Sabihin mo sa akin! Tingnan mo yan! Hindi ka makaimik dahil totoong kabit mo ang babaeng yon dahil palagi kayong nandoon! Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo, Miling, na wala kaming ugnayan ni Jane? Wala! Huwag akong sigawan! Huwag mo akong sigawan! Kapag hindi ka tumigil sa ginagawa mong yan, hindi ko rin titigilan ang babaeng yan! Ipapahiya ko sa mga tao! Tandaan mo to! Hindi totoo, nakabit ko si Jane. Hindi, narinig mo? Hindi! Aray!
Nag-away na naman kami, kuya, ni Miling sa pagkakataong yun dahil sa hinala niya na kabit ko raw si Jane. Kuya, lagi na lamang akong pinagbibintangan ng aking asawa na wala namang siyang sapat na ebidensya. Pati ang aking anak, kuya, ay kinakampihan ng kanyang ina. Sa totoo lang, kuya, magaan lang ang loob ko kay Jane na para bang hindi siya iba sa akin. Naging kami noon ni inyang kuya. Hindi lang kami nagkatuluyan nang makilala ko si Miling. Niligawan ko siya at sinagot niya ako kagad. Kuya, ano po ba ang dapat kong gawin? Dahil kung minsan nami-personal na si Miling, kahit na maraming tao pinapahiya niya si Jane, na wala namang katotohanan ang kanyang ibinibintang. Ano po bang dapat kong gawin, kuya, para tumigil na ang aking asawa? Sana po ay matulungan niyo ko, kuya, sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Pabling. Alam mo, Mang Pabling, medyo mahirap din yung problema mo. Dahil talaga namang wala kang ginagawa. Wala namang basihan yung asawa mo. No, may ginagawa kang mali. Alam mo, may mga taong ganyan yung magaan ang loob mo sa kanya. Ang mahirap nga lang, Mang Pabling, dalaga yung lagi niyong kausap at maraming nakakakita sa inyo. At sabi mo nga, wala namang masamang motibo ang pagkikipag-usap mo sa kanya. Dahil magaan yung loob mo. Siguro parang nakikita mo na para mo siyang anak at wala ka namang balak sa kanya na masama. Kaya nga lang yung mga nakakakitang tao, yun ang nagbibigay sila ng motibo at sinusumbong sa asawa mo. Ang sabi mo dito, Mang Pabling, naging kayo noon ni Inyang. At ewan ko sa'yo kung may nangyari sa inyo noon. Kaya parang nanghihinala ka na parang anak mo si Jane. Kaya magandang loob mo. Talaga bang may nangyari sa inyo noon ni Aling Miling? O Aling Inyang? Well, kung meron, may posible nga. Kaya nga lang, wala ka rin prueba. Bakit? Nung nangyari ba sa inyong, may nangyari sa inyo ni Aling Inyang, nabuntis ba siya? Hindi mo rin alam, kaya nga lang kasigaruduhan. Kaya yung hinala mo na sinasabi mo magaan ang loob mo sa batang yan, pati rin siya, siguro nababaitan siya sa'yo. Kaya ganyan ang nangyayari. Siguro kung ako ang tatanungin mo, Mang Pabling, abay bawasan mo na yung pagdaan-daan niya sa kanila na magkipagkwentuhan. Kung ano yung ayaw ni Aling Miling na gawin ninyo, abay, yan ang iwasan ninyo. Kung nababaitan lang kayo kay Jane, andyan na yan. Siguro, kung dumadaan kayo, tama na yung makipagbatian ka. Totalan, ganyan naman sa inyong lugar at madadaanan mo ang kanilang bahay, talagang ganyan. At alam ko naman na wala kang masamang hangarin. Pakikipagkaibigan lang naman. May mga ganyan talaga. Para maiwasan yung pag-aaway ninyo mag-asawa, iwasan mo na rin yung dumaan dyan o pumunta dyan sa bahay nila dahil yun lang ayaw na ayaw ni Aling Miling. Kaya yun lang siguro yung paraan, Mang Pabling, para maiwasan ang pag-aaway ninyo. Pati yung anak mo tuloy nanghihinala na may relasyon kayo. Ang Jane na yan, wala naman. Simpleng problema lang yan Pero, para kay Aling Miling,
Abay talaga, parang totoo kaya siya galit na galit. Minsan nasasaktan ka na. Dahil lang dyan sa maling hinala na alam niya na pinatulan mo yang si Jane. At maraming haka-haka na kabit mo raw si Jane at imposible namang gusto nila dahil matanda ka na. Sadya niya, pipirahan ka lang. Yun ang pagkakamali nila dahil wala namang katotohanan. Kaya, Mang Pabling, para sa akin, itigil mo na yung pagpunta-punta dyan sa bahay nila Jane. Nang sa ganun, maiwasan na ang pag-aaway ninyo ng asawa mo. Bueno, yan na lamang siguro ang masasabi ko sa iyo, Mang Pabling. At naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.